Hexagon Ref Magnet Souvenir ulit, but this time is may kasamang foil printing naman ang isi-share ko sa inyo. And since lalagyan ko nga siya ng foil is ikakat ko lang yung nakaroll na iTech matte vinyl sticker na ginagamit ko into size na kasya lang din sa laser printer ko. Hindi kasi siya katulad ng Epson inkjet printers na pwede mo i-customize ang haba ng papel na piprintan mo na hihigit pa sa legal size. So ang size nga nitong kinat ko ay 8.5 inches ang lapad at pagkakat ko nga ay niroroll ko siya pabaliktad para matanggal yung pagka-curl niya at walang sumabit kapag ipiprint na sa inkjet printer. Marami nga ang nagtatanong kung anong size daw ng ginagawa kong Hexagon Ref Magnet. So eto na, sasagutin ko na. 2.75 by 3.25 inches po ito at sa isang A4 sheet, kung A4 size ang gagamitin yung sticker is 11 pieces ang kasya. So ayun, ipiprint ko muna sa inkjet printer yung colored part. Sa mga di pa nga nakakaalam kung paano mag-foiling na may kasamang colored na print is kailangan nakaseparate yung images katulad nito. Nung ipiprint ko muna yung colored is ganyan lang siya. Sa Epson L1800 ko siya ipiprint and then kapag okay na is yung part naman kung alin yung lalagyan ng foil ang ipiprint ko, but this time is using laser printer naman. And etong Brother DCP L2640DW naman yung ginamit kong laser printer dito sa project na to. Make sure na nagtutugma ang placing nila para sakto lang din ang kalalabasan ng output. Kung di talaga nagtutugma, mas maigi na mag-trial and error. Sa pagprint naman dito sa laser printer is ino-open ko lang yung sa back part nitong printer para dito lumabas yung paper kapag naprinta na. Dahil umiinit nga itong laser printer at sensitive sa init ang mga sticker is may tendency na ma-deform or mag-curl yung paper habang nagpiprint at nagiging cause ng paper jam. Kaya mas maganda na naka-open yung back part nitong printer para lumamig agad yung paper kapag naprinta na. At yan, lalagyan lang natin ng foil sa ibabaw at saka ilalaminate. 120 degrees lang ang setting ko dito. Hindi nga pwede yung masyadong mainit kasi matutunaw tong sticker. Mas okay din na lagyan nyo ng bond paper sa ibabaw para di mag-curl yung sticker habang nilalaminate at mas lumapa talaga yung foil. Dahil medyo sanay na nga ako sa foiling ay di ko na yun ginawa. Natural sa mga vinyl sticker mag-curl lalo kung na-expose sa hot temperature kaya gumaganyan siya. At dahil lalagyan ko pa siya ng cold laminating film kaya ingat na ingat din talaga ako sa pag-a-apply nito. Hinintay ko lang lumamig yung laminator at saka ko siya i-cold laminate. Hirap ako magmano-mano sa pagko-cold laminate sa mga vinyl sticker kaya ginagamitan ko talaga ng laminator. Di ko na nga ipapakita yung pagko-cold laminate, malamang alam nyo nang gawin yun. So eto na nga yung itsura niya nung nilagyan na siya ng phototop. Matte nga lang pala yung ginamit ko dyan. Medyo naging matte din yung output ng foil print dahil nga napatungan na siya ng phototop. Tapos ayan, kinat ko lang isa-isa bago ilagay sa magnet sheet. A4 size nga yung size nitong magnet sheet and 1mm naman yung kapal. So, ganyan ko nga lang siya ginagawa. Pag nalagay ko na sa magnet sheet yung sticker, ay ikakat ko naman using paper cutter. Sa packaging naman ay ginagamitan ko lang nitong glue tape para sa magiging back card nitong ref magnet para magstay lang siya in one place kapag nakalagay na sa plastic. Ang size naman ng OPP plastic na ginamit ko ay 3.5 by 6 inches. So, yung back card ay niliitan ko lang ng konti para magkasya sa OPP plastic. And eto na nga yung finished product. First time ko nga gumawa na ref magnet na may foil print dahil request ni client. And buti ay okay naman yung kinalabasan. That's it for today. Thank you for watching.